Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at paghuhusga? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata ay anino lamang ng mas malalim na katotohanan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, ngunit hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo sa loob mismo ng iyong tahanan ay siya palang unti-unting dumudurog nito? Ang gabi sa Villa Amihan ay palaging may kasamang katahimikan. Isang katahimikang halos nakakabingi na tila kayang lamunin ang anumang tunog na magtangkang sumira dito. Para kay Liam de Alva, ang katahimikang yon ay isang santuwaryo, isang pader na kanyang itinayo sa pagitan ng kanyang sarili at ng magulong mundo sa labas. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang bintanang salamin ng kanyang sala. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Sa labas, ang libu-libong ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga bituing nahulog sa lupa. Isang magandang tanawin, ngunit para kay Liam, ito'y palamuti lamang sa isang buhay na matagal nang nawalan ng tunay na kulay. Ang bawat gusali ay isang tagumpay. Ang bawat ilaw ay isang patunay ng kanyang yaman. Ngunit lahat ng iyon ay walang saysay sa loob ng malamig at malawak na bahay kung saan siya lang ang umuuwi. Inikot niya ang likido sa kanyang baso. Pinapanood ang pagdampi ng kulay amber nito sa salamin. Ganito ang bawat gabi niya. Tahimik, walang imik, mag-isa. Iyon ang pinili niya. Mas ligtas sa ganitong paraan. Ngunit ngayong gabi, may naiba. Isang kaluskos, mahina, halos hindi maririnig. Ngunit sapat na para makuha ang kanyang atensyon. Itinigil niya ang pag-inog ng kanyang baso. Nakiramdam sa ganitong katahimikan kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig. Ang tunog ay nagmula sa pasilyo, sa direksyon ng kanyang pribadong silid-aklatan, ang lugar na walang sino man ang pinapahintulutan niyang pumasok maliban sa kanya. Maingat niyang ibinaba ang baso sa marmol na mesa, walang ingay na nilikha. Nakapaa lamang siya, kaya't bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay tahimik. Habang papalapit siya sa pasilyo, mas luminaw ang tunog. Hindi ito tunog ng isang magnanakaw na walang ingat. Ito ay tunog ng isang taong pilit na kumikilos ng walang kalampag. Ang pinto ng kanyang silid-aklatan ay bahagyang nakaawang. Isang maliit na siwang kung saan sumisilip ang manipis na sinag ng ilaw mula sa kanyang table lamp. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, inilapit ni Liam ang kanyang mukha sa siwang. At doon, nakita niya ito. Nakita niya siya. Si Hiraya, ang bago niyang kasambahay. Ang babaeng halos hindi niya nakikitang ngumingiti. Ang babaeng palaging nakayuko at tahimik na gumagawa ng kanyang trabaho. Nakatalikod ito sa kanya. Nakaupo sa kanyang mamahaling leather na silya sa harap ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Ngunit hindi ang presensya nito sa loob ng ipinagbabawal na silid ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Liam. Ito ay ang bagay na nasa ibabaw ng mesa. Salapi. Isang malaking halaga ng salapi. Maayos na nakahanay ng mga tali ng 1,000 piso at isang bunto ng 500 piso sa gilid. Ang mga kamay ni Hiraya ay nanginginig habang maingat nitong binibilang ang isang tali. Nakatuon ang buong atensyon nito sa ginagawa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw na tila binibilang ang bawat hibla ng kanyang hininga. Nanlamig ang buong katawan ni Liam. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi pagtataka, kundi isang mapait na kumpirmasyon. Isang pamilyar na kuryente ng pagtataksil ang gumapang sa kanyang likuran. Sinasabi ko na nga ba, sa loob ng 1 buwan na paninilbihan ni Hiraya, may bahagi sa kanya na nagtaka sa labis nitong katahimikan. Ngayon, alam na niya. Lahat ng pagpapakumbaba, lahat ng pagiging masipag,
isang palabas lamang pala. Isang maingat na pagkukunwari para makuha ang kanyang tiwala, para malaman ang bawat sulok ng kanyang pamamahay hanggang sa matagpuan nito ang perpektong pagkakataon para gumawa ng panlilinlang. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito sa likod ng siwang. Ang panginginig ng mga kamay nito, hindi iyon takot ng isang inosente. Iyon ang kaba ng isang magnanakaw na malapit ng mahuli. Ang bawat paglipat ng pera mula sa isang kamay patungo sa kabila ay tila isang insulto sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Saan ito nakuha ang perang iyon? Saan sa loob ng bahay na ito? Saan sa mga gamit niya? Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang mabagal na apoy na nagsimulang mag-init sa kanyang dugo. Ang unang bugso ng kanyang damdamin ay ang pumasok sa silid. Ang ituro ang daliri sa babae. At isumbat dito ang kawalan nito ng utang na loob. Gusto niyang makita ang gulat at takot sa mga mata nito kapag nahuli na ito sa akto. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya padadala sa emosyon. Natutunan na niya ang leksyong yan sa masakit na paraan. Ang isang emosyonal na komprontasyon ay magbibigay lamang dito ng pagkakataong magdahilan, umiyak, at magmakaawa. Isang taktikang sanay na ang mga taong tulad nito. Nakita niyang tinapos ni Hiraya ang pagbibilang. Maingat nitong inilagay ang mga tali ng pera sa loob ng isang luma at kulay kape na sobre. Isinukbit nito yon sa kanyang bulsa at pagkatapos ay tumayo na. Sa isang saglit, inayos nito ang mga gamit sa mesa. Ibinalik sa eksaktong ayos na dati. Tila isang multo na gustong burahin ang anumang bakas ng kanyang presensya. Isang profesional na magnanakaw. Iyon ang huling salitang pumasok sa isip ni Liham bago pa man makalingon si Hiraya patungo sa pinto. Umatras na si Liham pabalik sa dilim ng pasilyo. Kumilos siya ng walang ingay. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa sahig. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto at ang maingat na pagsara nito. Narinig niya ang papalayo nitong mga hakbang. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo, nakatitig sa nakasaradong pinto ng kanyang santuwaryo na ngayon ay tila nadungisan na. Ang katahimikang dati niyang kayakap ay tila naging isang mapanuksong katahimikan ng isang bitag. Dahan-dahan, isinara niya ang siwang ng pinto nang walang anumang tunog. Sumandal siya sa malamig na kahoy. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Hindi niya hahayaang may isa na namang makalusot at paglaruan ng kanyang tiwala. Hindi na muli. Bukas, aayusin niya ito sa paraang malinis, mabilis at walang gulo. Ang umaga sa Villa Amihan ay laging nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Para kay Hiraya, ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon, isang bagong simula para habulin ang isang pangarap na tila palayo ng palayo. Tapos na niyang ihanda ang agahan ni Ginoong Liham, isang tasang itim na kape, walang asukal, at 2 piraso ng toast. Eksakto sa paraang gusto nito. Tahimik niyang inilapag iyon sa dining table. Bago pa man ito bumaba mula sa itaas, hindi niya kailangang makita ang amo para malaman ang mga gusto nito. Sa loob ng isang buwan, kinabisan na niya ang bawat detalye ng buhay nito, ang katahimikan, ang kaayusan, ang distansya. Wala siyang nakitang kakaiba kay Ginoong Liham ng umagang iyon. Ganoon pa rin ito. Malamig ang mga mata, tipid ang mga salita. Isang simpleng salamat lang ang narinig niya bago ito pumasok sa kotse at umalis patungo sa opisina. Gumaan ang loob ni Hiraya. Ang ibig sabihin lang noon ay ligtas ang kanyang sikreto. Ligtas ang perang pinaghirapan niya na itinago niya sa sobre. Nang makaalis ang amo, sinimulan niya ang kanyang gawain nang may masusing pag-iingat. Nilinis niya ang bawat sulok ng malaking bahay, pinakintab ang sahig na marmol, at inayos ang mga gamit na tila walang gumalaw. Sa bawat pagod,
Iniisip niya ang nangiti ng kanyang kapatid. Iyon ang kanyang gasolina. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, tapos na ang kanyang trabaho sa Villa Amihan. Nagpaalam siya sa isa pang katulong at mabilis na lumabas ng malaking gate. Ang paglabas niya sa Villa Amihan ay parang pagtawid sa ibang mundo. Mula sa malamig at tahimik na paraiso, sasalubungin siya ng mainit at maingay na realidad ng Maynila. Sumakay siya ng jeepney. Sa loob ng masikip at umuugang sasakyan, ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Bawat paghakbang niya ay may bigat, na tila pasan niya hindi lang ang bag kundi ang buong mundo. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Ito pa lang, ang una sa 3 niyang trabaho. Bumaba siya sa tapat ng isang maliit na laundry shop. Ang amoy ng sabon at ang init mula sa mga makina ang sumalubong sa kanya. Hiraya, late ka na naman ng 5 minuto? Bungad ni Aling Nita, ang may-ari, na nakapamiwang at salubong ang mga kilay. Pasensya na po, Aling Nita. Traffic po kasi. Mahinahon niyang sagot habang isinusuot ang kanyang apron. Palagi na lang traffic. Bilisan mo na dyan at tambak ang mga labahin. Masungit na utos nito. Tumango na lang si Hiraya at sinimulan ang paghihiwalay ng puti at decolor. Sanay na siya sa ugali ni Aling Nita. Ang mahalaga ay may dagdag siyang kita. Bawat damit na kanyang natutupi, bawat kumot na kanyang napaplansa ay katumbas ng ilang pisong mas naglalapit sa kanya sa kaligtasan ni Sinag. Habang abala sa trabaho, nag-vibrate ang kanyang luma at basag ang screen na cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang tiyahin. Mabilis siyang nagtago sa likod ng mga sampayan para sagutin ito sa pamamagitan ng video call. Sa screen, sumilay ang pinakamamahal niyang mukha. Isang payat na batang babae na nakahiga sa isang kama, ngunit may ngiting kasing liwanag ng araw. Ate Hira, masayang bati ni Sinag. Agad na napawi ang lahat ng pagod sa katawan ni Hiraya. Napalitan ito ng init at pagmamahal na tanging ang kapatid niya lang ang makapagbibigay. Sinag, kamusta ka na, bunso? Malambing niyang tanong. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses para hindi mahalata ang pagod. Uminom ka na ba ng gamot mo? Tumango si Sinag. Opo ate, sabi ni tita. Malapit ka na raw umuwi. Totoo po ba? Sa simpleng tanong na yon, tila may kung anong tumusok sa puso ni Hiraya. Ang pananabik sa mga mata ng kapatid niya ay isang matamis na kirot. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang mayakap si Sinag. Ngunit hindi pa pwede. Oo naman, bunso. Konting-konti na lang. Pagsisinungaling niya, kasabay ng isang pilit na ngiti. Pagbalik ni ate, magaling ka na. Tatakbo na ulit tayo sa dalampasigan, di ba? Pumalakpak si Sinag. Opo, bibilan mo rin po ako ng sorbetes, ate, yung paborito ko. Oo, kahit gaano pa karami ang gusto mo. Pangako ni Hiraya habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Bawat pangako niya ay isang panatang kailangan niyang tuparin. Hiraya, ano bang ginagawa mo dyan? Nagchitsismis ka na naman sa cellphone mo. Sigaw ni Aling Nita mula sa labas. Nagulat si Hiraya. Sige na bunso, kailangan na ni ate magtrabaho. Mag-iingat ka dyan ha. Mahal na mahal ka ni ate. Mahal din po kita, ate Hira. Sagot ni Sinag bago pinatay ng kanilang tiyahin ang tawag. Bumalik si Hiraya sa trabaho na may panibagong lakas. Ang ilang minutong pag-uusap nila ni Sinag ay sapat na para muling punuin ang kanyang puso ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay palaging may kasamang anino ng kaba. Matapos ang 4 na oras sa laundry shop, nagtungo naman siya sa kanyang huling destinasyon, isang maliit na karinderya kung saan siya ang tagahugas ng mga plato. Ang amoy ng sebo at kaning baboy ay kumakapit sa kanyang damit, ngunit hindi na niya ito alintana. Ang bawat platong kanyang kinukuskos ay isa na namang hakbang palapit sa kanyang layunin. Hating gabi na nang matapos ang kanyang 2 trabaho. Habang naglalakad pa uwi, sa maliit na kwartong kanyang inuupahan, muli niyang inilabas ang kanyang lumang kwaderno.
Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, binuklat niya ito sa huling pahina. Kailangan, o 50,000. Nakaipon, o 3,000. Kulang, 47,000. Tinitigan niya ang numerong iyon. 47,000 piso. Tila isang dambuhalang pader na humaharang sa pagitan niya at ng buhay ng kanyang kapatid. Sa lahat ng kanyang paghihirap, sa 3 trabahong, halos ikamatay na niya sa pagod. Tila napakabagal ng kanyang pag-usad. Ang bawat sentimo ay pinaghirapan. Ang bawat piso ay may katumbas na butil ng pawis. Bumuntong hininga siya. Isang tunog ng pagod at pag-aalala. Isinara niya ang kwaderno at hinigpitan ang hawak sa kanyang bag, kung saan nakatago ang sobrang naglalaman ng lahat ng kanyang pag-asa. Pagdating sa kanyang kwarto, umupo si Hiraya sa gilid ng kanyang kama. Muli niyang binuksan ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa ospital ang bumungad sa kanya. Isang mensaheng nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Miss Soliman, this is a final reminder. The deadline for the surgical deposit is this weekend. Otherwise, we will have to give the slot to another patient. Kinabukasan, ang bigat ng mensahe mula sa ospital ay tila isang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Hiraya. Bawat kilos niya ay mabagal. Bawat paghinga niya ay may kasamang dalangin. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Kailangan niyang gumawa ng himala. Nasa kalagitnaan siya ng pagpupunas ng mga muebles sa sala nang tumunog ang intercom. Ang boses ni Ginoong Liham, malamig at walang anumang emosyon, ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hiraya, pumunta ka sa aking opisina, ngayon din. Isang simpleng utos, ngunit para kay Hiraya, may dala itong kakaibang kaba. Bihira siyang tawagin ng kanyang amo, lalo na sa personal nitong opisina. Tumango siya kahit walang nakakakita at mabilis na tinungo ang pasilyo. Pinupunasan ang nanginginig niyang mga kamay sa kanyang duster. Ang silid-aklatan ni Ginoong Liham ay isang lugar na tila hango sa ibang panahon. Matataas na istante ng libro, madilim na kahoy, at amoy ng lumang papel at katad. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Liham sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang postura ay tuwid at nagpapakita ng kapangyarihan. Tila siya isang hari sa kanyang trono at si Hiraya ang abang tagasunod na ipinatawag para humarap. Kaya Ginoo, nauutal niyang sabi, nakatayo malapit sa pinto. Hindi ito sumagot agad. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. Sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa ilalim ng tinging iyon, naramdaman ni Hiraya na tila siya hinuhubaran hanggang sa kanyang kaluluwa. Isara mo ang pinto. Utos ni Liham sa wakas, ang boses ay mababa at delikado. Sinunod niya ito. Ang pag-click ng seradura ay tila isang hatol. Ikinukulong siya sa loob, kasama ang kanyang hukom. Halika dito, sabi ulit nito. Itinuturo ang espasyo sa harap ng kanyang mesa. Nanginginig ang mga tuhod na lumapit si Hiraya. Huminto siya ilang talampakan mula sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatungo sa makintab na sahig. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Isang buwan ka na rito, Hiraya. Panimula ni Liham, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Sa isang buwan na iyon, masasabi kong nakuha mo ang tiwala ng lahat. Tahimik ka, masipag, marunong kang sumunod sa utos. Hindi alam ni Hiraya kung ano ang dapat isagot. Salamat po, Gino. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liham. Isang tunog na walang bahid ng saya. Pero lahat pala iyon ay isang magaling na pagkukunwari. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Po? Hindi ko po maintindihan. Tumayo si Liham mula sa kanyang silya. Ang kanyang anino ay tila mas lumaki at naging mas nakakatakot. Huwag na tayong maglokohan pa, Hiraya. Nakita kita kagabi.
Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Kagabi, ang pagbibilang niya ng pera. Nakita niya. Nakita kitang binibilang ang perang ninakaw mo sa loob mismo ng pamamahay ko. Diretsong akusa ni Liham. Ang kanyang boses ay isang dagundong sa tahimik na silid. Sabihin mo sa akin, magkano na ang nakuha mo? Gaano katagal mo nang pinaplano ito? Ang mga salita ay tumama kay Hiraya na parang mga suntok. Hindi siya makahinga. Ang akusasyon ay napakabigat, napakasakit, na tila dinudurog ang kanyang pagkatao. Hindi po, pabulong niyang sabi. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi po ako magnanakaw. Sinungaling, sigaw ni Liham. Ang kontrol na pinipigilan niya ay biglang bumigay. Hinampas niya ang kanyang palad sa mesa na lumikha ng isang malakas na kalabog. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Anong sasabihin mo ngayon? Itatanggi mo pa rin ba? Doon na bumigay ang lahat ng lakas ni Hiraya. Ang deadline mula sa ospital, ang pagod mula sa 3 trabaho, ang walang katapusang pag-aalala, at ngayon, ang masakit na paratang na ito. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa sahig, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng lahat. Hindi po, pakiusap, maniwala po kayo. Umiiyak niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag na. Sa gitna ng kanyang pagkasira, may isang bagay na mas malakas na nagtulak sa kanya, ang pagmamahal para kay Sinag. Sa isang iglap, nawala ang kanyang hiya, nawala ang kanyang takot. Ang natira na lang ay ang desperasyon ng isang kapatid na handang gawin ang lahat. Ang perang yon, pinaghirapan ko po yon, Gino, sabi niya habang humihikbi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na kinakapa ang bulsa ng kanyang uniforme. Bawat sentimo po noon, galing sa 3 trabaho ko. Para po sa kapatid ko. Inilabas niya ang isang luma at lukot-lukot na brown folder, ang tanging yaman niya sa mundo. Giniginaw ang mga kamay na binuksan niya ito at inilapag sa sahig. Mga medical record, mga reseta, at sa ibabaw ng lahat, isang litrato ng isang nakangiting batang babae. Si Sinag po, ang kapatid ko, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong ng sakit. May butas po siya sa puso. Kailangan niya ng operasyon. Kailangan ko pong makalikom ng 350,000 piso. Natigilan si Liham. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Nakatingin siya sa babaeng nakaluhod at umiiyak sa kanyang harapan. At pagkatapos ay sa mga dokumentong nakakalat sa sahig. Maagap niyang dinampot ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang mga teknikal na salita. Ventricular septal defect. Ang pangalan ng ospital, Sanlikha Medical Center. Ang halaga ng operasyon. At pagkatapos, nakita niya ang litrato, isang batang babae na may mga matang puno ng buhay sa kabila ng manipis nitong pangangatawan. Isang ngangiting puro at inosente. Sa isang saglit, ang imahe ni Sinag ay tila naghalo sa isang alaala mula sa malalim na baul ng kanyang nakaraan. Isang mukha na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang pagiging sigurado ni Liham ay nagsimulang gumuho. Ang kwento ni Hiraya, ang kanyang mga luha, ang mga dokumento. Mayroon itong bigat ng katotohanan na hindi niya inaasahan. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay nagturo sa kanya na maging maingat. Tumayo ka, utos niya. Ngunit ang boses niya ay hindi na kasing tigas ng dati. Dahan-dahang tumayo si Hiraya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Naghihintay siya. Naghihintay sa kanyang hatol. Tinitigan ni Liham si Hiraya. Ang folder ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang galit ay napalitan ng isang emosyong hindi niya mapangalanan.
Ibinalik niya ang kanyang malamig na maskara at sinabi sa isang boses na walang bahid ng anumang damdamin, "Iwan mo ang folder na yan. Ako na ang magbe-beripika nito. Huwag mong isipin na maloloko mo ako." Naiwan si Liham na mag-isa sa kanyang opisina. Matagal nang nakaalis si Hiraya. Ngunit ang presensya nito ay tila naiwan sa hangin. Ang amoy ng kanyang mga luha, ang lamig ng kanyang desperasyon. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang luma at lukot na folder ay tila isang bagay na dayuhan sa gitna ng kaayusan at karangyaan ng silid. Hindi niya ito ginalaw. Tinititigan niya lang ito na tila ba may sarili itong buhay. Ang kwento ni Hiraya ay napakalinaw, napakatotoo. Ang sakit sa mga mata nito, hindi yun kayang pekein ng isang ordinaryong artista. Ngunit ang mga taon ng pag-iingat at pagkabigo ay nagtayo ng isang pader sa paligid ng puso ni Liham na hindi basta-basta magigiba ng luha lamang. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi ang katotohanang sinasabi ng emosyon, kundi ang katotohanang sinusuportahan ng mga datos. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang pribadong listahan. Isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa mga sensitibong bagay. "Marco," sabi ni Liham, nang sagutin ang tawag, walang anumang pagbati. "May ipapagawa ako sa'yo." "Good morning din, Sir Liham." Biro ng boses sa kabilang linya, ngunit naging seryoso rin agad. "Ano po iyon?" "Mayroon akong pangalan, Hiraya Soliman. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Pamilya, pinanggalingan, mga naging trabaho, lahat." Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay muling napako sa folder. "At isa pa, i-verify mo ang isang kaso sa Sanlika Medical Center. Pasyente, Sinag Soliman. Alamin mo kung totoo ang kondisyon at kung magkano talaga ang kailangan para sa operasyon. I want facts, Marco. Walang labis, walang kulang." "Masusunod, sir. I'll get on it right away," sagot ng investigador. Pagkababa ng telepono, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Liham. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Sa lalong madaling panahon, malalaman niya kung si Hiraya ay isang biktima ng tadhana o isang napakagaling na manloloko. Hindi pa man siya nakakatayo nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang lalaking nakangiti ng malapad. May dalang aura ng kayabangan at pagiging kampante. "Pinsan, narito ka lang pala." Masiglang bati ni Dante de Alva, ang kanyang nakababatang pinsan. Kumunot ang noo ni Liham. "Anong ginagawa mo dito, Dante? Wala akong natatandaang may usapan tayo." Nagkibit balikat si Dante at umupo sa silyang nasa harap ng mesa ni Liham nang walang paalam. "Kailangan pa ba ng appointment para bisitahin ang paborito kong pinsan? Baka sakaling kailangan mo ng kasama. You look stressed." "I'm busy." Tipid na sagot ni Liham. Hindi itinatago ang kanyang inis. "Busy? O baka naman bothered?" Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang paligid, hanggang sa napadako ang tingin niya sa folder sa ibabaw ng mesa. "Mukhang seryoso yan, ah?" Hindi pinansin ni Liham ang tanong. "Kung wala kang importanteng sasabihin, umalis ka na." Ngumisi si Dante, hindi natinag. "Relax, pinsan. Actually, napansin ko lang yung bago mong katulong. Si Hiraya ba yon? Mukhang masipag, ah? Laging nakayuko. Tahimik. The perfect employee." May kakaibang diin sa huling salita ni Dante na hindi nagustuhan ni Liham. "She does her job. That's all that matters." "Talaga ba?" sabi ni Dante. Sumandal sa silya at pinagkrus ang mga braso. "Alam mo, may kaibigan kasi ako. Mayaman din tulad mo. Medyo malungkot nga lang sa buhay. Kumuha siya ng bagong kasambahay. Ganyan-ganyan din ang itsura. Maamo ang muka. Mukhang kaawa-awa." Nakinig lang si Liham, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay nagsimula ng manigas. Alam na niya kung saan patungo
ang usapang ito. Ayon sa kwento, patuloy ni Dante, may sakit daw ang nanay ng babae, kailangan ng malaking pera. Naawa naman itong kaibigan ko, so tinulungan niya. Binigyan ng pera, pinatira ng maayos. Ang hindi niya alam, palabas lang pala ang lahat. Isang malaking sindikato pala ang nasa likod noon, targeting lonely, rich men. Naubos ang halos kalahating milyon niya bago niya nalamang niloloko lang pala siya. Tinitigan ni Liham si Dante. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. At anong kinalaman ng kwento mo sa akin? Itinaas ni Dante ang kanyang mga kamay na tila sumusuko. Wala naman, pinsan. Nag-aalala lang ako para sa'yo. You're a prime target. Alam mo na, malungkot. Mag-isa sa malaking bahay. Madaling mapaniwala. I'm just saying, mag-ingat ka. Lalo na sa mga mukhang anghel, sila pa yung pinakadelikado. I can handle my own affairs, Dante. Mariing sabi ni Liham. Hindi ko kailangan ng payo mo. Okay, okay. Sabi mo sabi ni Dante, tumatayo na. Basta tandaan mo, nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong o ng pera. Ngumiti ito bago tuluyang umalis, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan si Liham sa katahimikan, ngunit ang hangin ay tila napuno ng lason. Ang mga salita ni Dante ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. Targeting lonely rich men, mukhang anghel. Napatingin siyang muli sa folder. Ang imahe ng umiiyak na si Hiraya ay bumalik sa kanyang alaala. Totoo ba ang mga luhang iyon? O bahagi lang ng isang napakagaling na pag-arte? Ang kwento ni Dante ay katawa-tawa. Isang murang tsismis. Ngunit umaling-aungaw ito sa pinakmadilim na sulok ng kanyang takot. Ang takot na muling maloko, muling magtiwala sa maling tao, at muling maiwang mag-isa at mukhang tanga. Habang nakatitig siya sa kawalan, biglang nagring ang kanyang telepono. Numero ni Marco, ang investigador. Mabilis niya itong sinagot. Marco, anong balita? Sir Liham, sabi ng boses sa kabilang linya. May initial findings na ako. Ang kaso sa San Likha Medical Center totoo. Validated. Ang pasyente at ang kondisyon ay tugma sa mga dokumento. Napabuntong hininga si Liham, isang halo ng hiya at ginhawa ang naramdaman. So totoo nga. Pero sir, pagpapatuloy ni Marco at ang pag-aalinlangan sa kanyang boses ay nagpatayo ng balahibo sa batok ni Liham. May isang kakaibang detalye tungkol sa isa sa mga trabaho ni Miss Soliman. Sa isang laundry shop, may mga usap-usapan na hindi raw siya naging matapat doon. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liham habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa San Likha Medical Center. May mga usap-usapan na hindi raw siya naging matapat doon. Ang balitang iyon, kasabay ng mga laso ni Dante, ay muling naghahasik ng pagdududa sa kanyang sistema. Isang bahagi ng kwento ni Hiraya ay totoo, ngunit may isa namang bahagi na kaduda-duda. Alin ang paniniwalaan niya? Ang luhang nakita niya? O ang mga bulong-bulungan ng mundo? Ayaw niyang umasa sa mga usap-usapan. Kailangan niya ng direktang kumpirmasyon. At habang nag-iimbestiga si Marco sa laundry shop, gagawin niya ang sarili niyang hakbang. Pupuntahan niya ang doktor. Haharapin niya ang taong may hawak ng buhay ni Sinag. Ang San Likha Medical Center ay isang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal, isang simbolo ng pag-asa at modernong medisina. Ngunit para kay Liham, ang lahat ng ospital ay may iisang amoy, ang amoy ng antiseptic, sakit, at mga panalangin hindi nasagot. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang hakbang pabalik sa nakaraan. Nang makuha niya ang pangalan at lokasyon ng opisina ng doktor, tahimik siyang nagtungo sa cardiology wing. Ang pasilyo ay tahimik, malinis, at walang bahid ng anumang emosyon, kagaya niya. Kumatok siya sa pinto na may nakaukit na pangalan, Dr. Mateo Elias, MD, FPCP,
Isang mahinang pasok ang kanyang narinig. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang lalaking nasa mga huling bahagi ng 30, nakasuot ng puting Amerikana at seryosong nakatingin sa mga papel sa kanyang mesa. Ang opisina ay simple at organisado. Nagpapakita ng isang taong praktikal at nakatuon sa kanyang trabaho. Dr. Elias? Tanong ni Liham, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ako nga, sagot ng doktor, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ako si Liham de Alva. Narito ako para sa isang pasyente mo, si Sinag Soliman. Sa pagbanggit ng pangalan, tumigil sa pagsusulat ang doktor. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata, na kanina'y nakatuon sa mga dokumento, ay nagbago nang makita kung sino ang nasa kanyang harapan. Naglaho ang pagiging abala at napalitan ng isang biglaang pagkilala, isang malamig na kislap na hindi inaasahan ni Liham. Ginoong de Alva, sabi ni Dr. Elias. Ang kanyang boses ay biglang naging formal at walang anumang bakas ng init. Maupo ka. Umupo si Liham sa silyang nasa harap ng mesa. Naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa atmosfera ng silid. Hindi ito ang inaasahan niya. Kumpirmado. Pasyente ko nga si Sinag, sabi ni Dr. Elias. Ibinalik ang kanyang atensyon sa mga papel, na tila ba mas mahalaga ang mga yon kaysa sa taong nasa kanyang harapan. Nasa kritikal na listahan siya para sa operasyon. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Liham. Ang kondisyon, ang tsansa, at ang eksaktong halaga. Ang lahat ng yun ay nasa folder na ibinigay ko sa kanyang kapatid, sagot ng doktor. Ang kanyang tono ay matipid at propesyonal. Napakadelikado ng operasyon, ngunit ito lang ang tanging paraan. At ang halaga, hindi iyon negosyable. Mayroong pahiwatig sa boses ni Dr. Elias, isang bagay na tila personal. Tinitigan siya ni Liham ng maigi. Saan niya nakita ang mukhang ito? At pagkatapos, sa isang iglap, bumalik ang lahat. Hindi sa opisina na ito, kundi sa isang masikip at maingay na emergency room. Maraming taon na ang nakalipas. Isang batang-batang doktor na may suot na salamin. Isang intern pa lamang noon ang siyang kausap niya habang naghihintay siya sa balita. Isang batang doktor na may mga matang puno ng awa at kawalan ng magawa habang sinasabi sa kanya na huli na ang lahat. Ang batang doktor na yon ay ang lalaking nasa harap niya ngayon. Nanigas si Liham sa kanyang kinaupuan. Ang alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Dala ang lahat ng sakit, pagsisisi at galit na matagal na niyang ibinaon. Tila nabasa ni Dr. Elias ang pagbabago sa mukha ni Liham. Itinigil na nito ang pagkukunwaring abala at tinitigan siya ng diretso. Wala nang pagtatago. Ang malamig na profesionalismo ay napalitan ng isang tahimik na paghuhusga. Natatandaan mo na, sabi ni Dr. Elias, hindi yun isang tanong, kundi isang kumpirmasyon. Hindi makapagsalita si Liham. Ang lalamunan niya ay tila may bumara. Ang asawa ninyo, si Ginang Isla, pagpapatuloy ng doktor, ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw na parang kristal. Ako ang intern na naka-duty noong gabing iyon. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa lumang sugat ni Liham. Ang pag-uusap na ito ay hindi na tungkol kay Sinag. Ito ay tungkol na sa kanya. Ito ay tungkol kay Isla. Gusto kong tiyakin na lehitimo ang kaso ni Sinag, sabi ni Liham. Pilit na ibinabalik ang usapan. Pilit na kinokontrol ang sarili. Lehitimo ang kaso niya. Ginoong de Alva. Matigas na sagot ni Dr. Elias. Ang tanong ay, lehitimo rin ba ang intensyon mo? O isa na naman ba itong usapin ng pagkalkula kung ano ang mas mahalaga, ang pera o ang buhay? Ang tanong ay isang direktang sampal.
Isang paalala ng pagpipiliang ginawa niya noon na habang buhay niyang pinagsisihan. Tumayo si Liham. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Ang hangin sa silid ay masyadong mabigat. Hindi na siya makahinga. Nasa may pinto na si Liham nang magsalita muli si Dr. Elias mula sa kanyang likuran. Ang boses ay walang emosyon ngunit puno ng bigat. Sana sa pagkakataong ito, Ginoong De Alva, hindi ka mahuli sa paggawa ng desisyon. Sumungig. Ang biyahe ni Liham pabalik mula sa ospital ay nababalot ng nakakabinging katahimikan. Ang mga huling salita ni Dr. Elias ay parang mga multong paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tainga. Sana sa pagkakataong ito, hindi ka mahuli sa paggawa ng desisyon. Ang lumang sugat na dulot ng pagkamatay ni Ayla ay muling nagdugo. Ang sakit at pagsisisi ay sariwa na naman na tila kahapon lang nangyari. Dahil dito, ang kaso ni Hiraya ay naging mas komplikado. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa pagtulong, naging personal na ito. Ang pagtulong kay Sinag ay naging isang paraan para subukang patawarin ang kanyang sarili. Ngunit ang isipan niyang gulong-gulo ay isang perpektong taniman para sa kamandag. At si Dante, na mula sa malayo ay palihim na nagmamasid, ay alam na alam kung kailan dapat magtanim. Sa kanyang marangyang condo unit, hawak ni Dante ang kanyang telepono. Nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya mula sa isang kontak na binayaran niya para sundan si Liham. Nalaman niyang galing ito sa Sanlika Medical Center at bago pa roon ay may tinawagan itong pribadong investigador. Masyado nang nagiging interesado ang pinsan ko sa pulubing yon. Bulong ni Dante sa sarili, may ngisi sa kanyang mga labi. Oras na para tapusin ang palabas na ito. Ilang tawag lang ang kanyang ginawa. Mabilis niyang nahanap ang pangalan ng may-ari ng laundry shop kung saan nagtrabaho si Hiraya. Si Aling Nita, isang babaeng kilala sa kanilang lugar na mukhang pera. Magkano ang kailangan mo para umiyak sa harap ng pinsan ko? Diretsahang tanong ni Dante sa telepono. Walang paligoy-ligoy. Sa kabilang linya, matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, ay narinig ang isang ganid na pagsang-ayon. Nagkasundo sila sa halaga. Nagbigay ng detalyadong instruksyon si Dante. Ang lugar, ang oras, at ang pinakamahalagang detalye sa lahat, ang eksaktong halaga ng perang ninakaw. Kinahapunan, matapos subukang ibaling ang isip sa trabaho na walang nangyari, nagpasya si Liham na magkape sa isang tahimik na coffee shop na malapit sa kanyang opisina. Kailangan niya ng lugar para makapag-isip. Habang nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang isang tasang espresso, abala ang kanyang isip sa pagtimbang-timbang ng mga bagay-bagay. Ang luha ni Hiraya sa isang panig, ang babala ni Dante, at ang usap-usapan mula sa laundry shop sa kabila. Bigla, isang babae ang tila natapilok malapit sa kanyang mesa. Ang dala nitong baso ng tubig ay tumapon, at ang malamig na likido ay bumasa sa manggas ng kanyang mamahaling suit. Ay nako, pasensya na po, Ginoo. Diyos ko, pasensya na po, sabi ng babae na agad kumuha ng tissue para subukang punasan ang kanyang damit. It's fine. Walang ganang sagot ni Liham, medyo nairita sa abala. Ngunit nang tignan niya ang babae, nakita niya ang isang mukhang puno ng pag-aalala at pamilyar na pagod. Siya si Aling Nita. Naku, Gino, nakakahiya po talaga, sabi ni Aling Nita, na ngayon ay may mga namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pagpasensyahan niyo na po. Wala po ako sa sarili ko ngayon. Masyado po akong problemado. Dito na nagsimula ang pag-arte. Dahil po kasi sa dati kong tauhan, humikbi ang babae. Sinisigurong maririnig ni Liham. Pinagkatiwalaan ko po ng husto. Pinatuloy sa aking negosyo. Tinuring na parang anak. Pero hayun, ninakawan lang pala ako. Napatigil si Liham. Ang salitang ninakawan
ay tumatak sa kanyang pandinig. Isang babae po. Hiraya ang pangalan. Patuloy ni Aling Nita, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Napakabait tingnan, parang maamong tupa. Pero sa likod ko po, unti-unti niya palang kinukuha ang mga kinikita ko. Nagdahilan pa na may sakit daw ang kapatid. Naawa naman po ako. Pero ang lahat pala ay kasinungalingan para lang makapagnakaw siya. Ang bawat salita ni Aling Nita ay tila isang pako na ibinabaon sa isipan ni Liham. Ang kwento ay halos kapareho ng babala ni Dante. Magkano ang nawala sa'yo? Tanong ni Liham. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at seryoso. Tumingin si Aling Nita sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng sakit. Ang lahat po ng ipon ko para sana sa pag-aaral ng anak ko. Lahat-lahat po. Eksaktong 47,000 piso po, Ginoo. 47,000 piso. Ang numero ay tumama kay Liham na parang isang malakas na sampal. Iyon ang eksaktong halaga na kulang ni Hiraya. Hindi ito maaaring maging isang koinsidensya. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay tila nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang babala ni Dante, ang usap-usapan ni Marco, at ngayon, ang testimonya ng babaeng ito. Ang lahat ay tumuturo sa iisang masakit na konklusyon. Si Hiraya ay isang manloloko, isang napakagaling na aktres, at siya, si Liham de Alva, ay muntik nang maging susunod niyang biktima. Ang awa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang natuyo at naging abo. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matigas at malamig na galit. Ang galit ng isang taong muling naramdamang pinagtaksilan at ginawang tanga. Nag-iwan si Liham ng ilang libong piso sa mesa para sa abala at mabilis na lumabas ng coffee shop. Hindi na lumingon pa kay Aling Nita. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay litaw. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. Isang desisyon na lang ang nasa isip niya. Isang pangungusap na paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya. Humanda ka, Hiraya. Tapos na ang pag-arte mo. Ang galit ni Liham ay isang bagyong namuo sa loob ng kanyang sasakyan habang pauwi siya sa Villa Amihan. Bawat metro na kanyang tinatakbo ay nagpapatindi sa kanyang pagkamuhi. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan ay mas masahol pa sa pagnanakaw. Ito ay isang personal na atake sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakayahang magtiwala, at isang masakit na paalala ng kanyang kahinaan. Pagpasok niya sa malaking gate, halos isalpok na niya ang kotse sa garahe. Bumaba siya ng walang pakialam sa malakas na pagsara ng pinto at naglakad papasok ng bahay na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang presensya ay tila nagpapadilim sa buong paligid. Si Hiraya ay nasa sala, kasalukuyang nag-aayos ng mga unan sa sofa. Nang marinig niya ang pagdating ng kanyang amo, mas maaga kaysa sa inaasahan, lumingon siya na may bahagyang ngiti sa labi. Isang ngiti ng pag-asa. Mula noong pag-uusap nila sa opisina, kahit papaano ay umasa siyang naiintindihan na siya nito. Umasa siyang naniwala ito sa kanya. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang mukha ni Liham. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay sumisigaw ng pagkasuklam. Gino, kinakabahang tanong ni Hiraya na paatras ng isang hakbang. Hindi siya sinagot ni Liham. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay isang banta. Kinuha nito ang isang mamahaling vase mula sa isang mesa sa gilid at walang pasabing ibinato iyon sa pader. Ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napasigaw sa takot si Hiraya, napapikit at iwinaksi ang kanyang mga kamay para protektahan ang sarili. Ang galing mong umarte, sigaw ni Liham.
Ang kanyang boses ay isang kulog. Ang galing-galing mong magsinungaling. Sabihin mo sa akin, pinagpraktisan mo ba ang mga luhang yon? O natural na talaga sa'yo ang manloko ng tao? Hindi ko po kayo maintindihan. Umiiyak na sagot ni Hiraya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at pagkalito. Ano po ang ginawa ko? Huwag kang magmaang-maangan. Lumapit pa si Liham. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa liit ni Hiraya. Itinuro niya ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Nakausap ko na ang may-ari ng laundry shop. Nakausap ko na ang babaeng ninakawan mo ng eksaktong 47,000 piso. Natigilan si Hiraya. Ang kanyang isipan ay naguluhan. Aling Nita? Ninakawan? Hindi po totoo yan. Pagtatanggol niya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Laban sa sigaw ni Liham. Wala po akong ninakaw. Talaga? Sarkastikong tawa ni Liham. Anong tingin mo sa akin, tanga? Isang bulag na handang maniwala sa lahat ng kwento mo? Akala mo ba dahil lang may dala kang folder at ilang pekeng luha, bibigyan na kita ng daan-daang libo? Lumapit siya ng husto. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Hiraya. Tapos na ang palabas mo. Hindi ako ang kaibigan ni Dante. Hindi ako ang susunod mong biktima. Sa pagbanggit sa pangalan ni Dante, isang piraso ng palaisipan ang nabuo sa isip ni Hiraya. Ngunit huli na ang lahat. Ang desisyon ni Liham ay pinal na. Kunin mo ang mga gamit mo. Malamig niyang utos. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Umalis ka. Ngayon din. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumagos sa puso ni Hiraya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang maliit na pag-asang kanyang pinanghawakan ay naging abo. Hindi lang trabaho ang nawala sa kanya. Nawala ang kanyang huling pagkakataon. Walang imik, na may luhang walang tigil sa pag-agos, tumalikod si Hiraya. Bawat hakbang patungo sa kanyang maliit na silid ay isang pahirap. Ang kanyang mga gamit ay kakarampot lang. Ilang piraso ng damit, ang kanyang lumang kwaderno, at ang litrato ni Sinag. Inilagay niya ang lahat sa isang maliit na bag. Naglakad siya palabas ng bahay, hindi na lumingon pa. Ayaw niyang makita ang galit sa mga mata ni Liham. Ayaw niyang maramdaman pa ang sakit. Paglabas niya ng malaking gate ng Villa Amihan, ang ingay ng syudad ay tila isang malakas na sampal. Bigla siyang naramdamang nag-iisa. Lubos na nag-iisa. Nawalan ng direksyon, nawalan ng pag-asa. Umupo siya sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang puno, at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa halos wala ng luhang lumabas. Sa gitna ng kanyang pagtangis, nagring ang kanyang telepono. Nanginginig niyang kinuha ito. Pangalan ng kanyang tita. Tita? Basag niyang sagot. Sa kabilang linya, ang boses ng kanyang tiyahin ay puno ng pag-aalala at takot. Hiraya! Hiraya! Nasaan ka? Si Sinag! Anong nangyari kay Sinag? Kinakabahang tanong ni Hiraya. Bigla siyang nahirapang huminga kanina. Isinugod namin siya sa ospital dito sa probinsya, sabi ng doktor. Kailangan na siyang mailipat sa Maynila. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Hiraya, lumalala ang kondisyon niya. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Hiraya. Bumagsak ito sa semento. Ang screen ay nakaharap sa kanya, patuloy na nagliliwanag. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Napahagulhol siya ng malakas, isang sigaw ng purong sakit at kawalan ng pag-asa. Napayukayok siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang katawan ay nanginginig. Wala na siyang trabaho, wala na siyang pera, at ang kanyang kapatid, ang kanyang Sinag, ay maaring mawala sa kanya anumang oras. Wala na siyang natitira, wala na. Nang makaalis si Hiraya, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa Villa Amihan. Nawala ang tunog ng kanyang mga yabag, ang kaluskos ng kanyang paglilinis,
ang presensya ng isang taong tahimik na gumagalaw sa mga sulok ng bahay. Ang natira na lang ay ang mga basag na piraso ng base sa sahig. Isang testamento sa galit na pinakawalan ni Liham. Umupo siya sa sofa. Ang kanyang siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang init ng kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang malamig at hindi maipaliwanag na kabiguan. Nakuha niya ang gusto niya. Napaalis niya ang manloloko. Ngunit bakit hindi siya nakaramdam ng tagumpay? Bakit ang pakiramdam niya ay mas lalo siyang nawalan? Ang imahe ng mukha ni Hiraya, puno ng takot, pagkalito, at labis na sakit, ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi yun ang mukha ng isang sinungaling na nahuli. Iyon ay ang mukha ng isang taong winasak. Tama lang ang ginawa mo. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Niligtas mo lang ang sarili mo. Ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat, walang katotohanan. Maya-maya, ipinatawag niya ang isa pang katulong para linisin ang mga bubog. Habang naglilinis ito, sinabi nito, "Sir, mukhang may naiwan po si Ma'am Hiraya sa kanyang kwarto." "Itapon mo na lang." Mabilis na sagot ni Liham, ayaw nang marinig pa ang pangalan nito. "Isang kwaderno lang po, sir. Baka po importante." Sabi ng katulong na may hawak na isang maliit, luma at medyo yuping notebook. Tinitigan ni Liham ang kwaderno. Sa isang iglap, gusto niyang sabihing sunugin ito. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Isang kuryosidad, isang huling hibla ng pag-aalinlangan. "Akin na. Ako na ang bahala," sabi niya. Nang maiwan siyang muli, binuksan niya ang kwaderno. Ang mga unang pahina ay puno ng mga numero, mga listahan ng kita at gastos na isinulat sa isang maingat at malinis na paraan. Sahod sa Villa Amihan, plus P10,000 nuyan sahod sa laundry, plus sa 500 extra sa karinderya, plus sa 3,000 gamot ni Sinag, 2,500 padala kay tita, 5,000 upa sa kwarto, 1,500 ang bawat piso ay nakalista. Ang bawat sentimo ay may pinaglalaanan. Habang binabasa niya, tila unti-unti niyang nakikita ang hirap at sakripisyo sa likod ng bawat numero. Ito ay hindi gawain ng isang magnanakaw, kundi ng isang taong desperadong sinusubaybayan ang bawat baryang dumadaan sa kanyang palad. Pagkatapos ng mga numero, may mga maikling sulatin, parang isang diary. October 12, pagod na pagod ako ngayon. Pero nakita ko ulit si Sinag sa video call. Ang ngiti niya, sapat na para mawala lahat ng sakit ng katawan ko. Konting tiis na lang, bunso. October 28, sinabihan ako ni Aling Nita na mag-overtime. Masakit ang likod ko pero kailangan kong kayanin. Para sa'yo, Sinag, malapit na tayo sa pangarap natin. November 5, napakabait ni Ginoong Liham. Tahimik lang siya, pero ramdam kong mabuti siyang tao. Sana lang hindi niya malaman ang tungkol sa dalawa ko pang trabaho. Baka isipin niya, hindi ako nakapokus dito. Kailangan ko ang trabahong ito. Ang huling entry ay nagpatigil kay Liham. Mabuti siyang tao. Ang mga salitang yon ay parang mga nagbabagang uling na dumampi sa kanyang balat. At sa huling pahina, nakita niya ang isang drawing. Isang simpleng drawing ng dalawang babae na magkahawak kamay sa tabi ng dagat na may nakasulat sa itaas. Pagkatapos ng operasyon ni Sinag, isinara ni Liham ang kwaderno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang katotohanan ay naroon, isinulat sa bawat pahina. Isang katotohanang mas malinaw at mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasinungalingan ni Dante o ni Aling Nita. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi na galit. Ito ay isang malalim at nakakawasak na pagsisisi. Habang nakatitig siya sa kwaderno, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Si Marco, ang investigador. Ang boses ni Liham ay halos hindi lumabas nang sagutin niya ito.
Liham, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Sir, sabi ni Marco. Ang kanyang tono ay apurahan. Sir, kailangan niyo tong malaman. Nakuha ko ang CCTV footage mula sa isang tindahan sa tapat ng laundry shop at nakuha ko rin ang testimonya ng isang dating empleyado na handang magsalita. Huminto si Marco sandali. Sir, si Hiraya. Wala siyang ninakaw. Frame up ang lahat. Si Aling Nita, ang may-ari, ang may malaking utang sa sugal. Siya ang kumuha ng pera at ibinintang niya lahat kay Hiraya. Isang setup, sir. Si Hiraya ang biktima. Ang bawat salita ay isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng pader na nakapalibot sa puso ni Liham. Gumuho ito. At sa ilalim ng mga guho, isang kakilakilabot na katotohanan ang lumabas. Nagkamali siya. Isang malaki at teribleng pagkakamali. Ang babaeng itinaboy niya. Ang babaeng sinigawan niya at tinawag na sinungaling. Ang babaeng winasak niya ay inosente. Hawak ang telepono. Ipinadala ni Marco ang isang maikling video clip sa email ni Liham. Pinanood niya ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pag-uusap ni Aling Nita at ng isa pang lalaki, ang pag-abot ng pera, ang pagplano ng lahat. Binitawan ni Liham ang telepono. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Tumayo lang siya. Ang kanyang mukha ay blangko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Lumabas siya ng bahay. Kailangan niyang hanapin si Hiraya. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Bago pa huli ang lahat, ang gabi ay bumagsak na sa syudad at kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang mga kalsada ay naging salamin, sumasalamin sa libu-libong ilaw na nagkalat na parang mga makukulay na luha. Para kay Liham, na nagmamaneho ng tila hinahabol ng demonyo, ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay isang paalala ng mga luhang dumaloy sa mukha ni Hiraya. Ang kanyang isipan ay isang magulong karera. Saan siya pupunta? Saan niya hahanapin ang isang babaeng wala nang babalikan? Una niyang tinungo ang maliit na inuupahang kwarto ni Hiraya. Ang address ay nakuha niya mula sa mga dokumento nito. Ngunit pagdating doon, isang matandang landlady ang nagsabing kakaalis lang nito. Dala ang lahat ng gamit at hindi sinabi kung saan pupunta. Mukhang uuwi na yata ng probinsya, iho, sabi ng matanda. Kaawa-awang bata. Parang may mabigat na problema. Probinsya. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Liham. Baryo Luntian. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na terminal ng bus. Ito ang pinakalohikal na lugar. Kung uuwi si Hiraya, dito siya magsisimula. Ang terminal ng bus ay isang magulo at maingay na lugar, lalo na sa ilalim ng malakas na ulan. Ang amoy ng basang semento, tambutso, at sari-saring pagkain ay naghahalo sa hangin. Nagmistulang mga langgam ang mga tao, nagmamadali, may kanya-kanyang destinasyon. Paano niya hahanapin si Hiraya sa gitna ng ganitong kaguluhan? Bumaba si Liham ng kotse, hindi alintana, ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang karaniwang malamig at kontroladong itsura ay nawala. Napalitan ito ng desperasyon. Tumatakbo ang kanyang mga mata sa bawat sulok. Hinahanap ang isang pamilyar na mukha sa dagat ng mga estranghero. Tiningnan niya ang mga pila sa ticket booth, ang mga naghihintay sa mga upuan, ang mga sumasakay sa bus. Bawat babaeng nakayuko, bawat babaeng may daladalang maliit na bag, ay pinapabilis ang tibok ng kanyang puso para lang mabigo sa huli. Ang pagsisisi ay isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang dibdib. Humihigpit sa bawat minutong lumilipas. Ang bawat segundong hindi niya ito nakikita ay isang segundong mas lumalapit si Sinag sa panganib. Kasalanan ko ito. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pagod.
At halos mawalan na ng pag-asa, napasandal siya sa isang poste. Basang-basa, ginaw na ginaw, ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala, kumpara sa lamig at bigat sa loob niya. At doon, sa isang madilim na sulok ng waiting area, sa likod ng isang basurahan, nakita niya ito. Isang figurang nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang mga tuhod. Nakasubsob ang mukha nito, ang buhok ay bahagyang basa, ang katawan ay nanginginig. Kahit sa dilim, kilala niya ang anyong yon, ang anyo ng isang taong binitawan na ng mundo. Hiraya, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga yabag ay tila mabigat sa basang semento. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Nang nasa harapan na niya ito, hindi pa rin ito nag-angat ng tingin. Patuloy lang ito sa tahimik na pag-iyak. Hiraya, ulit niya. Mas malakas na ngayon. Doon lang ito gumalaw. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Ang kanyang pisngi ay basang-basa ng pinaghalong luha at ulan. Nang makita niya si Liham, hindi takot o galit ang lumitaw sa kanyang mukha, kundi isang blangkong pagod, isang pagkaubos. Ginoo? Halos pabulong niyang sabi. Bakit? Bakit po kayo nandito? Umupo si Liham sa kanyang harapan, sa maruming sahig ng terminal, hindi alintana ang mamahalin niyang pantalon. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mata, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, sabi niya. At ang mga salitang yon ay lumabas na may bigat at katapatang hindi pa niya kailanman naramdaman. Hiraya, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Isang malaki at hindi mapapatawarang pagkakamali. Nagulat si Hiraya. Hindi niya inaasahan ito. Nalaman ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Liham, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa emosyon. Ang tungkol sa laundry shop, ang frame-up, nalaman ko ang katotohanan. I'm sorry. I'm so sorry sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Hiraya, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa pagkalito. Pero, paano? Hindi na yan mahalaga ngayon, sabi ni Liham. Ang mahalaga ay si Sinag. Sa pagbanggit ng pangalan ng kapatid, gumuho muli ang depensa ni Hiraya. Si Sinag. Ginoo, si Sinag po. Nasa ospital. Lumalala po siya. Humagulhol siya muli. Wala na po akong magagawa. Wala na po akong oras. May oras pa. Mariing sabi ni Liham, hinawakan ng mga balikat nito. May oras pa. Ako ang bahala sa lahat. Sa bayarin, sa operasyon, sa lahat. Ang kailangan lang nating gawin ay pumunta sa kanya. Ngayon din, nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang pag-asa ay dahan-dahang sumisibol sa gitna ng kanyang kawalan. Totoo po ba? Oo, sabi ni Liham. Let me fix this. Please, hayaan mong itama ko ito. Tinulungan niyang tumayo si Hiraya habang naglalakad sila palabas ng terminal, pabalik sa kanyang kotse. Biglang nagring ang telepono ni Hiraya. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niya itong sinagot. Hello? Hiraya Soliman? Sabi ng isang formal na boses. This is Dr. Mateo Elias from Sanlica Medical Center. Di, Doktor? Ang boses sa kabilang linya ay naging seryoso at apurahan. Nakatanggap kami ng tawag mula sa probinsya ninyo. Ang kapatid mo isinugod sa ospital. Kritikal ang kondisyon niya. We need to perform the surgery immediately. Kailangan niyo siyang madala dito sa lalong madaling panahon. Nagkatinginan si Liham at Hiraya. Ang takot at pagkaapurahan ay malinaw sa kanilang mga mata. Sa probinsya, sabi ni Liham, sasakay tayo ngayon din. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras.
Sumakay sila sa kotse at humarurot ito sa basang kalsada patungo sa isang destinasyong magdidikta sa kanilang kapalaran.